Mga kaboses, mga kababayan, isang napagandang araw po sa ating lahat. Ngayon pong araw mga kaboses ay tatalakayin po natin. Ako po, meron pong masamang mangyayari po mga kaboses kay Vice President Sara Duterte. At kaya nga po medyo inaagapan po ngayon mga kaboses ni Senator Amy Marcos ito. At binunyag po kaagad ni Senator Amy Marcos mga kaboses para kahit papano magiba po mga kaboses itong masamang plano ni Boying Rimulya mga kaboses kay VP Sara Duterte. Sobrang lala po mga kaboses kasi kung susumadahin natin po mga kaboses para bagang target talaga mga kaboses po na patalsikin o talaga pong pipilitin po nilang mabura po mga kaboses sa politika ito mga Duterte at lalo na po yung mga sumusuporta mga kaboses mga Duterte. Kung totoo po itong sinabi ni Senator Amy Marcos, dapat po tayo matakot ito mga kaboses Hindi po pwede na merong monopolyo lamang mga kaboses sa posisyon. Pakinggan po natin muna mga kaboses ito pong mga sinabi ni Senator Amy Marcos, mga matinding pasabog po ito mga kaboses po. At pakinggan nyo po na maigi mga kaboses na magbibigay po tayo ng reaksyon hinggil po dito mga kaboses kasi kawawa po ang ating Vice Presidente kung magkaganon mga kaboses. Narito po ang video mga kaboses. Gusto ko lang sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso noong May 2 nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asarang tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027, paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buwaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, Bantayog ng Katwiran, para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyo kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman, kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang sukol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Ayun mga boss, ang pasabog ni
Senator Amy Marcos. Grabe mga kaboses, may plano raw na gawing ombudsman itong si Justice Secretary Boying Rimulya. Kasi alam po natin na isa po ito sa nag-apply mga kaboses na maging isang ombudsman mga kaboses si Boying Rimulya. Ang purpose raw mga kaboses para di umano makasampa ng kaso at posibleng ipakulong itong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kalyado mga kaboses. Kasi yung sinabi ni Senator Amy Marcos na yung option nila, first option nila, yung plan A nila mga kaboses ay yaon pong sa PI o People's Initiative mga kaboses. Wala na di ba? Naharang yon ni Senator Amy Marcos kasi binalgar rin niya mga kaboses sa plano nila Mar Romualdez. Ano po? Tapos pangalawa, plano mga kaboses ay yung pong impeachment. Grabe po yung plano nila sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Grabe po yung kanila pong mga kaboses, kanilang pagsusumikap. Ano po? Para po mapakulong talaga ito si Vice President Sara Duterte. Ginamit pa nila yung mga kalaban sa politika, yung mga kakampings, gaya ni na Laila de Lima, mga kaboses. Tsaka tulungan mga kaboses itong si Vice President Sara Duterte nag-fail, no? Sa awa ng Diyos, nag-fail mga kaboses para talagang hindi talaga ibibigay ng panahon mga kaboses. Ano po? Talaga pong hindi po ibibigay ng panahon na talaga pong mapakulong ito nga si Vice President Sara Duterte, mga kabos. Kahit ano pang gawin nila dyan, ika nga sa kasabihan mga kaboses, ano po? Wala pong matatagong sekreto. Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Ngayon naman po mga kabos ay nag-aambisyon itong si Justice Secretary Boying Rimulya, mga kabos, para maging ombudsman. Kasi alam po natin na ang pagiging ombudsman, mga kaboses, hahabol yan dyan sa mga public official. No? Mga kaboses. Kaya yung claim po ngayon ni Senator Amy Marcos, ano po mga kabos, ito raw pong si officer in charge ng ombudsman na si Dante Vargas, mga kabos, ay pinipresyo raw mga kaboses na ibasura ang pending case laban kay Rimulya. Kasi marami pang kaso ito si Rimulya regarding po doon nang una sa illegal arrest kay former President Duterte. Laban kay Rimulya kapalit po ng full appointment. At syempre, yung sinabi ni Senator Amy Marcos, sasabihin mo na lang na di mo kayang tanggapin. Di ko kayang tanggapin daw, mga kaboses, yung pera, kung may suhol man, mga kaboses. Kung totoo man po ito, ibig sabihin po, patong-patong nakapangyarihan. Ano po, yung strategy na gagawin nila. Power Play 101. Kung totoo po itong sinabi ni Senator Amy, mga kaboses, ano po, para lamang po itong chess game. Tatanggalin po ang pyesa ng mga hadlang, ilagay ang tropa, tapos tuloy ang atake. Parang ganun mga kabos. At ang target, si Vice President Sara Duterte. Kung ombudsman na po ito si Rimulya, mayroon po siyang prosecutorial power. Siya na ang pwede pong bumangga diretso sa Vice President. Ano po mga kaboses? Ito po ay literal talaga na lawfare. Digmaan po gamit ang batas. Grabe ang kakapal na mukha nila kung totoo man ito sinabi ni Senator Amy Marcos. Bakit pa nila pinipilit yung sarili nila? Na iluklok ang sarili nila para makapagpatuloy sa kasamaan? Ang dami pang dapat pagtuunan ng pansin dyan, Marami pang pwedeng imbestigahan. Ano po mga kaboses? Iimbestigahan pa po natin yung flood control kasi bilyon-bilyon pong ninanakaw. Sino ba ang nanakaw? Siguro mga kaibigan nila. Yung mga magnanakaw mga kaboses. Hindi po ito simpleng chismis lamang po. Mantakin nyo po ito, mga kaboses, dahil Marcos din po itong si Amy. Pero siya po mismo ang naglalabas po ng bomba kontra sa kapwa Marcos admin. Ano po, mga kaboses? Ibig sabihin, baga, mayroon ng bitak nga sa loob niyan, mga kaboses. Kung tuloy po ang plano, makikita natin ang 2028 political war na umiinit na po, mga kaboses, 2025 pa lang. Ang tagal pa noong 2028 di ba?
ang ombudsman dapat po ay independent. Pero kung nagiging extension nito ng political agenda, yung katanungan natin mga boss, paano na ang check and balance? Sa halip na po, di ba, na flood control project, mga bosses, itong ating tutuunan ng pansin, mga bosses, baka ito na yung kanilang focus talaga, mga bosses, ngayon. Ano po? Sana po hindi po ito isang political game, political war. Napakaingay na. Please lang, tama na yung mga politika ninyo. Kawawa na ang taong bayan. Mayroong mga gutom, namamatay sa gutom, namamatay dahil walang gamot, pang ospital. Tapos kayo dyan, nag-aagawan pa kayo ng pwesto eh. Nagkakapalan pa kayo ng muka. Isusugal mga kaboses, kahit yung kanilang mga reputasyon. Basta lang makuha yung kanilang mga gusto. Grabe, no? Mga boses. So, kayo, mga boses, kung totoo po itong sinabi ni Senator Amy Marcos, sang-ayon po ba kayo o naniniwala po ba kayo rito, mga kaboses? Paki-comment po sa baba. Ano po sa atin po comment section, mga kaboses, at mag-komento po kayo, mag-react at magbigay ng inyong mga opinion, mga kaboses. And please subscribe and hit the notification bell, mga kaboses, para notified po kayo sa lahat po natin ng mga upload everyday dito po sa programa natin sa Standpoint, mga kabos. Dahil iimayin po natin at ilalabas po natin ang mga bagong nagpabagang mga balita po, mga kabos, sa atin pong programa. Ano po? Maraming salamat po sa iyong pakikinig at panunood, mga kaboses. Ako po si Kaboses Wins at kayo po yung nanonood at nakikinig dito sa Standpoint. Standpoint with Kaboses Wins.